sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pamahalaan ng Pilipinas isiniilalim na sa Alert Level 4 o mandatory evacuation ng Gaza dahil sa patuloy na kaguluhan. Hataw Balita. National Security Council tiniyak na magpapatuloy ang mga pagsusupply para sa mga detachment ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng panggigipit ng mga sasakyang pandagat ng China. Hataw Balita. Commission on Elections muling ipinapaalala sa mga kandidato ang mga mahigpit na ipinagbabawal para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE campaign period. Hataw Balita. Paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad na ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. At Metropolitan Manila Development Authority sinabing nabigo ang transport strike ng Manibela na maapektuhan ang mga ruta ng pampublikong sasakyan kahapon. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling prioridad ng gobyerno ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa Gaza na naapektuhan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Matapos itaas ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa Gaza sa level 4, ipinatutupad na ang mandatory repatriation para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya upang maibalik ang mga Pilipino sa bansa ng ligtas at tiyakin na makakasama nila ang kanilang mga pamilya. Hataw Balita. Tiniyak ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya kahapon, October 16, na ang mga pagsusupply para sa mga detachment ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS ay magpapatuloy sa kabila ng patuloy na panggigipit ng mga sasakyang pandagat ng China. Nauna rito, ibinunyag ng Philippine Navy noong linggo na sinusundan at ginugulo ang Philippine Transport Vessel na BRP Benguet ng isang China's People Liberation Army Navy 621 habang papunta sa Rizal Reef para sa isang pangkaraniwang misyon ng pagsusupply noong Biyernes, October 13. Siniguro ni Malaya na hindi matitinag ang mga tauhan ng Philippine Navy sa pagtupad ng kanilang obligasyon na mag-supply sa ating mga kababayan sa kabila ng mga harassment. Samantala, kinwestiyon din niya ang mga pagsisikap ng China sa pagpapatupad ng mga batas nila sa WPS sa kabila ng pagbasura ng Permanent Court of Arbitration sa kanilang mga hinihingi sa buong South China Sea. Hataw Balita. Hinimok ng Magdalo Group ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan ng International Criminal Court o ICC na makapasok sa bansa. Layo nitong maimbestigahan ang umano'y nagawang crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng kanyang pahayag sa isang programa na ginamit niya ang kanyang confidential intelligence funds sa extrajudicial killings noong siya ang alkalde ng Davao City. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes III na isumite na nila sa ICC ang naturang video. Hataw Balita. Muling ipinapaalala kahapon ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato ang mga mahigpit na ipinagbabawal para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE campaign period na magsisimula sa October 19 hanggang 28. Binabalaan ng ahensya ang mga aspirant laban sa maling sukat ng mga materyales sa kampanya tulad ng tarpaulin at mga individual na poster na lumalagpas sa 2 hanggang 3 talampakan sa mga common poster areas. Sa isang urgent memorandum, binanggit na ang election officer ay magpapadala ng abiso para alisin ang mga bawal na campaign materials na nakapaskil sa pampubliko at pribadong ari-arian at maglalabas ng isang show cause order sa mga violatora. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang mga kandidato ng BSKE ang mananagot kapag natagpuan ng mga election officer ang mga bawal na materyales sa mga common poster area
pampublikong lugar at maging sa pribadong lugar. Samantala, isasagawa naman ng ahensyang nationwide Operation Baklas o ang pag-aalis ng iligal na mga campaign material mula October 20 hanggang 27. Hataw Balita. Dinakip ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at ng Mountain Province Police Provincial Office ang isang kandidato sa pagkakapitan matapos mahulihan ng iligal na droga habang isinisilbi ang search warrant laban sa kanya sa Bontoc Mountain Province nitong Sabado, October 14. Kinilalang naturang suspect na si Alex Pilingan Balteo, residente ng Barangay Alab. Nasamsam sa pag-iingat nito ang iligal na droga na tinatayang may street value na 390,000 pesos at mga drug paraphernalia. Bukod dito, nakumpiska rin sa suspect ang caliber 9mm pistol na baril at mga bala. Maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hataw Balita. 6 na kandidato sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ang inirekomenda ng Commission on Elections o COMELEC sa Western Visayas na sampahan ng kaso dahil sa sari-saring paglabag, partikular ang umano'y premature campaigning at vote buying. Sa isang panayam sa ginanap na Nationwide Multi-Sectoral Peace Assembly for BSKE 2023 sa Iloilo City kahapon, October 16, sinabi ni Western Visayas Regional Elections Director Dennis Ausan na nakatanggap ng ulat ang mga otoridad na gumamit umano ng social media at tarpaulin sa mga naturang kandidato upang ikampanya ang kanilang kandidatura. Inilabas na anya mga show cause order para sa mga hindi pa kumpirmadong reklamo. Samantala, direkta namang pinapadalhan ng show cause orders ang mahigit sa 100 mga kandidato na tatakbo sa iba't ibang posisyon sa rehiyon na may kinakaharap na reklamo na isinampa sa Task Force Anti-EPAL o Task Force Anti-Premature Campaigning. Maasa naman opisyal na maglalabas ang COMELEC ng mga pasyang diskwalifikasyon bago ang araw ng BSKE sa October 30. Hataw Balita. Oy, good news po para sa mga motorista dahil po ngayong araw ng Martes, ipatutupad po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa oil industry players, bababa ng 95 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Kaparehong 95 centavos din ang magiging bawas sa presyo ng kada litro ng kerosina. Balungkot naman na balita dahil tataas naman ng 55 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Paliwanag ng Department of Energy, maaaring magkaroon ng epekto sa supply ng oil products ang nangyayaring gera sa Israel at Hamas kung sasali sa gulo ang ilang oil-producing countries sa Middle East tulad ng mga bansang Kingdom of Saudi Arabia, Syria at Iran, Qatar at Kuwait. Aminado ang kagawaran na hindi nila mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng langis sa world market dahil imported ang mga ito. Hataw Balita. Isinailalim na ng pamahalaan ng Pilipinas sa Alert Level 4 o mandatory evacuation ng Gaza dahil sa patuloy na kaguluhan sa lugar sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Maria Teresita Daza, tukoy na ng gobyerno ng Pilipinas ang 131 Filipino nationals na nasa Gaza, 78 sa kanilang nasa Rafah border at patawid na malapit sa Egypt, habang ang iba ay nakalis na mula Northern Gaza o Gaza City na inaasahang magiging sentro ng mas matinding labanan. Tiniyak naman ng DFA na patuloy ang pag-asikaso sa repatriation ng mga Pilipino sa lugar. Hataw Balita. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makumpleto ang proyektong National Broadband Connectivity sa buong bansa sa taong 2026. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Makapagbibigay na ng free Wi-Fi connection ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga barangay sa buong bansa sa taong 2026.
Target makamit ng pamahalang nasyonal ang fiber backbone connectivity para mapalakas ang internet sa buong kapuluan. Bunsod dito, inaanyayahan ng pamahalaan ang mga investor na makilahok sa nasabing internet connectivity project. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT, Undersecretary Jeffrey D., dalawa ang target na connectivity ng pamahalaan, ang free Wi-Fi at ang national fiber backbone. Umabot na sa 70% ang nagagawa sa National Fiber Backbone sa Luzon at target ng kagawaran na magtuloy-tuloy dito mula North Luzon hanggang Mindanao. Kasama rin sa national program ang paglalagay ng Government Fiber Backbone na siyang pangalawang platform na karagdagan sa inilagay na commercial fiber mula public telecommunication entities na inaasang magkakalat ng 20,000 kilometers na fiber sa buong bansa. Uumpisahan naman ng DICT ang Phase 2 at 3 sa pagtatapos ng 70% ng proyekto kung saan isasailalim ang procurement sa kasalukuyan at sa susunod na taon para makasama ang Visayas at Mindanao. Dagdag na opisyal, mahigit 100,000 sites ang target ng ahensya na malagyan ng free Wi-Fi bago matapos ang taong 2026 o sa kalagitnaan ng taong 2027. Tinatayang nagkakahalaga ng nasa 50 bilyong piso ang National Broadband Project ng pamahalaan. Ang Free Wi-Fi for All Project na tinatayang nagkakahalaga ng 50 bilyong piso ay nagbibigay sa kanila ng responsibilidad sa ahensya na makapaglaan ng free Wi-Fi sa mga pampublikong lugar gaya ng parke, municipal hall, public schools, state universities and colleges at iba pang mga pasilidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Pinatunayan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nabigo ang isinigawang transport strike ng Manibela kahapon na iparalyze ang mga ruta ng pampasaherong sasakyan kabilang dito ang Kalakhang, Maynila at iba pang rehiyon. Ang mga commuter na na-stranded ay binigyan ng libreng sakay mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan at mga sasakyang binigay ng Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority. Sa isang press conference, sinabi ni Attorney Don Artes, ang acting chairman ng MMDA, na hindi matagumpay ang strike at tanging sa Parañaque at Manila lang mayroong report ng mga stranded na pasahero na umaabot lamang sa 50 commuter. Pakinggan po natin ang pahayag ni MMDA Chairman Attorney Don Artes. Ang sinasabi niya nga, natagumpay siya dahil may nagsuspend ng classes at dahil naghanda yung pamahalaan. Katawa-tawa po yan sa aking palagay. Ano ba na-achieve niya? Dahil nagsuspend ng klase, successful na siya. Ang pinangako niya at ang sinasabi niya ay 200,000 ang sasama. Tingnan niyo po yung kanilang motorcade. I can give you yung footage. 25 to 30 lamang. Asan po yung 200,000? Gayunpaman, iginiit ni Mar Balbuena, ang National President ng Manibela, na matagumpay ang kanilang transport strike. Humigit kumulang 50 traditional units ng jeepney at mahigit 500 jeepney drivers ang umano'y sumali sa motorcade kahapon. Sa Facebook page ng Manibela, inanunsyo nila ang plano na magsasagawa ng isa pang protesta ngayong Martes, October 17 sa harap ng LTFRB Central Office at sa Mendiola. Pakinggan po natin ang pahayag ni Manibela National President Mar Balbuena. Matagumpay po dahil sa lahat po ng dinaanan namin dito sa NCR, halos wala pong, kung meron man pong pumiyahin ng mga jeepney, mga ilang-ilan lamang. At pinalitat po talaga na halos paralisado po ang buong NCR. Dahil po karamihan na kahit hindi natin na member ng Manibela ay sumama po sa atin. Hataw Balita. Inanunsyo ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo kahapon ang plano ng Hudikatura na bumuo ng isang network infrastructure para ikonekta ang information technology o IT systems sa lahat ng korte sa buong bansa.
Ang operasyon ng naturang hakbang na bahagi ng kanilang long-term development plan ay inaasahang magsisimula sa susunod na taon. Sisikapin anya nilang itayo ang isang network infrastructure na kinakailangan para suportahan ang mga pangangailangan ng hudikatura para sa mga iba't ibang lokasyon ng mga hukuman mula sa Korte Suprema, Court of Appeals hanggang sa mga istasyon ng mga korte sa buong bansa. Gayunpaman, aminadong punong maestrado na malaking hamon ang nasabing proyekto dahil ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,000 isla. Kakailanganin ang pagkakaroon ng mga local area network sa mga gusali ng korte sa pagdulunsad ng mga application system sa mga lower court para maging maayos ang pagmamanage ng Information and Communications Technology o ICT resources. Hataw Balita. Inaprubahan na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang karagdagang pondo ng Social Amelioration Program para sa maternity at death benefit claims ng mga manggagawa sa industriya ng asukal na umaabot sa 18.56 million pesos. Ang DOLE Administrative Order Number 318 na nilagdaan ni Secretary Bienvenido Laguesma noong October 4 ay inilabas kahapon ng nag-ootorisa sa Bureau of Workers with Special Concerns na iproseso ang pagre-release ng pondo na mahigit 6 million pesos para sa programa ng maternity at mahigit 11 million pesos. Ang pondo ay ilalaan sa DOLE Regional Offices 2, 3, 4A, 5, 7, 8, 10, 11, 12 at sa mga DOLE Provincial Offices sa Iloilo at Negros Occidental. Sa kabilang banda, piniyagan na rin mag-release ang BWSC ng 700,000 pesos para sa 50 death benefit claims sa mga DOLE Regional Provincial Offices sa Central Luzon, Cagayan, Bali, Bicol, Central Visayas, Iloilo, Eastern Visayas, Sorsogon, Northern Mindanao at Davao. Ibibigay naman sa DOLE Calabar Zone ang kabuang 1.26 million pesos para sa 90 death benefit claims habang 4.2 million pesos ang ibibigay sa DOLE Negros Occidental para ponduhan ng 300 death benefit claims. Hataw Balita. Nasa 3,000 pamilya ang target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maisailalim sa pilot implementation ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Naglabas na ang Malacanang ng Executive Order Number 44 na nagtatatag ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Huwebes ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na nagdedeklara dito na maging flagship program ng pamahalaan. Sa loob ng 6 na buwan, tinatayang 3,000 pamilya ang target ng DSWD na ibilang sa pilot implementation nito sa buong bansa. Ang DSWD ang pangunahing government entity ng papatupad at mamamahala ng Social Welfare Development Program sa buong bansa. Ang DSWD rin ang magsasagawa ng mga hakbang upang maging matagumpay ang implementasyon ng programa at expansion nito. Maging ang paghanap ng mga karapat-dapat na beneficiaries at pakipag-ugnayan sa mga stakeholder upang masiguro na mahusay at napapanahon ang pamamahagi at paggamit ng food stamps. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa iba pang national government agencies at local government units o LGU para sa mabilisang implementasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na mabawasan ang pagkakaroon ng voluntary hunger sa mga pamilyang nakararanas ng mababang kita. Maglalaan ng monetary-based assistance sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na magagamit ng mga beneficiary sa pagbili ng piling pagkain sa mga karapat-dapat na tindahan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Alam
Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Makikita natin ngayon dito sa ating satellite animation yung LPA sa labas ng ating area of responsibility sa kanluran yan ng Luzon, kung saan itong LPA na ito maging yung trough nito ay wala nang dinudulot ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan ay northeasterly surface wind flow o yung hangin mula sa hilagang silangan ang umiiral dito sa bahagi ng northern Luzon, kung saan magdudulot ito ngayong araw ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. At sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ngayong araw ay generally fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga pag-ulan ng mararanasan dito sa bahagi ng Batanes, Cagayan at Isabela, dulot yan ng northeasterly surface wind flow. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung ating kalangitan. Meron tayong mga tsansa or posibilidad pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay patuloy din tayong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga maglalayag, lalong-lalo na dito sa area ng extreme northern Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, yung malaking bahagi ng ating bansa kasama na dyan ng Metro Manila, Baguio City, Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao ay patuloy pa rin makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga panandalian at mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 24. Legazpi City ay 24 to 33 degrees Celsius. Metro Cebu ay 25 to 33. At sa Metro Davao naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:48 ng umaga at lulubog mamayang 5:35 ng hapon. Yan po ang update report ni Grace Castañeda, weather specialist ng Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang makulay na parade of resources ang itinaguyod ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon kasamang iba't ibang government at non-government organizations sa lalawigan kasabay ng pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival. Nakiisa rin sa selebrasyon ng UNTV News and Rescue Team. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Sa layunin na maipakita ang kakayahan ng probinsya ng Sorsogon pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad tulad ng mga bagyo, lindol at iba pang sakuna, isinagawa ang isang makulay na parade of resources ng provincial government kasama ang iba't ibang government at non-government organizations sa lalawigan. Bahagi ito ng pagdiriwang ng lalawigan ng Kasanggayahan Festival, ang selebrasyon ng araw ng pagkakatatag ng Sorsogon Province.
Mariing tinukoy ng provincial government na hindi nila ito isinagawa para i-display lamang, kundi upang ipabatid sa mga sorsoganon na may magagamit sila sakaling sila ay mangailangan. Nagpo-purchase tayo. Kailangan buwan-buwan i-maintain natin. Kasi ito ang hangad natin na magagamit sa mga darating na panahon. Hindi ito palamuti, hindi ito pang-display, kung hindi dapat magamit. During sa pangangailangan ng probinsya, pangangailangan ng bawat bayan. Kabilang sa mga kagamitan na ipinakita ay ang iba't ibang asset ng mga local government unit, gaya ng mga patrol car, emergency vehicle at iba pa. Kasama rin sa nagparada ng mga kagamitan para sa rescue operations ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Layunin din ng nasabing aktibidad na kilalanin at mas mapatatag pa ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga pribadong organisasyon. Samantala, kaisa din sa naturang parade of resources ang UNTV News and Rescue bilang isa sa kinikilalang private organization na masidhing tumutulong pagdating sa mga rescue operations sa probinsya. Aabot sa 50 certified rescuers mula sa UNTV News and Rescue sa Bicol ang sumama sa naturang parada. Ito naman po ay bahagi po ng advokasya ng ating pong Kuya Daniel na lalo pa po tayong magpatuloy sa pagtulong sa ating kapwa-tao. Hindi lang po sa pangunguna, sa pagkuha ng balita, kundi po yung ating advokasya na tumulong muna sa kapwa bago po pagkuha ng balita. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, Umahataw! Hataw Balita. Mabot na sa 13 bayan sa lalawigan ng Isabela ang naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Isabela Provincial Veterinary Officer Dr. Belina Barbosa, ang pinakabagong kaso ng ASF ay naitala sa Barangay San Juan sa Kabagan, Isabela. 14 na baboy ang sabay-sabay na namatay sa naturang barangay dahil sa nasabing sakit na kaagad namang ibinaon sa lupa ng isang backyard racer. Bukod sa naturang munisipalidad, apektado rin ang bayan ng Angadanan, Aurora, Alicia, Itchage, Luna, Malilig, Quirino, San Isidro, Gamo, Ramon, Rojas at Burgos. Samantala, pinaalalahan na naman ang mga hog racer na sumunod lamang sa itinakdang minimum biosecurity measures para makaiwas sa ASF. Hataw Balita. Pinagbabawalan na ang paglalabas ng mga karne ng baboy sa bayan ng Mobo matapos magpositibo sa African Swine Fever ang isang piggery sa barangay Layong Katunggan sa nasabing bayan. Dahil dito ipinatutupad ang Agriculture Office ang mahigpit na pagbabantay sa mga checkpoint upang tiyakin ang pagsunod sa nasabing patakaran. Si Jerry Galicia, Humahataw! Hataw Balita. Nitong unang linggo ng Oktubre, nagpositibo sa African Swine Fever o ASF ang mga baboy sa isang piggery sa barangay Layong Katunggan sa bayan ng Mobo. Batay ito sa resulta ng blood sample na sinuri ng Regional Animal Diagnostic Laboratory. Noong August 13, natuklasan na ng Municipal Agriculture Office ang ASF sa nabanggit na barangay. Dahil dito, pinagbabawal na ng lokal na pamahalaan ang paglalabas ng mga karne ng baboy sa bayan ng Mobo. Gayunpaman, pinapayagan ng mga residente na kumain ito basta dumaan sa meat inspection ng ahensya. Hindi na nangyayari na ASF na problema adi na po sa aton munisipyo sa Mobo. Ang maapektahan sini ang mga negosyante kag sa mga aton mga naganegosyo sa baboy. Bawal po anay ilabas ang natong karne, bawal din siya bakalon sa outsider, pwede siya i-consume sa mga taga-Mobo. Pero kinakailangan po may certificate hali po sa DA, hali po sa Provincial Veterinarian, hali po sa atong mga meat inspectors. Bilang hakbang ng agarang aksyon, mahigpit na monitoring at checkpoint ang isinagawa ng Municipal Agriculture Office sa mga entry point, lalo na sa slaughterhouse upang maiwasang lumaganap ang virus. Higit sa 20 baboy ang isinailalim sa kaling sa apektadong piggery farm sa nasabing barangay. Ang lahat ng baboy na andun sa farm, staggeredly,
Little by little, naubos lahat. So merong 18 heads na young at 7 heads na adult. Lahat ng baboy doon sa farm ay ubos. Kasalukuyang sinasagawa ng Municipal Agriculture Office ang resurvey sa mga populasyon ng baboy malapit sa apektadong piggery at mahigpit na biosecurity measures ang pinatutupad para maiwasang kumalat ang ASF sa ibang alagang baboy. Sa ngayon, apektado ang negosyo ng babuyan at bentahan ng baboy sa bayan ng Mobo. Nananatili pa rin sa 300 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy na ibinebenta sa nasabing bayanan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Umayag ang grupo ng mga mangingisda sa bayan ng Paite sa Laguna na lagyan ng floating solar panel ang lawa na kanilang pinangingisdaan. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Magiging alternatibong pagkakakitaan ng mga mamamayan ng Paite sa Laguna, pangunahin na ang mga mangingisda ang proyektong floating solar panel na ilalagay sa kanilang bayan. Pinondohan ang nasabing proyekto ng Giga Wind Incorporated na aabot sa 117 hektarya ang lawak. Layon umano itong gawing sanctuary ng mga isda kung saan mas marami pa ang maaaring mahuli ng mga isda. Kaya kapag naitayo itong solar panel, floating solar panel, maganda dahil magsisilbi itong alternative livelihood para sa kanila kung saan mas posibleng tumaas yung kita nila at lalo tigit mas malaki yung chance na maging sanctuary ito o mas mapalami pa yung huli nilang isda. Sinabi naman ng mga mangingisda na hindi nakasasapat sa kanilang kabuhayan ang nahuhuli nila sa Laguna Lake araw-araw, kaya sumang-ayon na lamang ang mga ito sa pagpapatuloy ng nasabing proyekto. Tungkol naman dun sa problema sa sinasabing sa mga magsasaka at saka mga mangingisda, nagkaroon ito ng mga pampublikong pagdinig. At ni isa dito sa mga magsasakang ito at saka mga mangingisda ay walang naging oposisyon. Kaya kami pumayag at ngayon sa gigawin na ito na ilalagay sa dagat at dahil ng talaga sa hirap na rin ang buhay ng mga mangingisda. Na muhuli sila ay mga ilang peraso lang. Tapos wala pa may benta. Sinubukan naming hingi ng panig ng kumpanyang nagpondo sa proyekto, ngunit tumanggi na itong magbigay ng pahayag hinggil sa proyekto. Samantala, nasa 130 mangingisda naman ang nakatanggap ng mga gamit pandagat mula sa lokal na pamahalaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcos Doria, humahataw. Nasa mahigit 30.2 million pesos ng iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nitong Lunes, October 16. Kinabibilangan ito ng nasa mahigit 3,500 grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu, higit 6,700 grams ng marijuana, 947 grams ng cocaine at mga expired na gamot. Sinira ng PDEA ang mga ito sa pamamagitan ng thermal decomposition upang matiyak na hindi na ito kumalat at magamit ng isang individual. Hataw Balita. Mas pinalawak ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagtulong sa mga malilit na negosyante, lalo na ang mga coconut farmer upang mapalaki at mapalawak pa ang kanilang market. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Binuksan na sa publiko ang isinagawang Kalakal Trade Fair ng Department of Trade and Industry sa isang mall sa Lipa City, Batangas, Kamakalawa, October 15. Tampok dito ang iba't ibang mga local product na ipinagmamalaki sa Batangas, katulad ng kaping barako, honey, peanut butter at marami pang iba. Ayon kay Laila Cabreros, Provincial Director ng DTI, nakatutok ang kanilang ahensya sa mga coconut farmer para matulungan ang kanilang negosyo at lumaki pa ang kanilang kita.
So mas nakafocus tayo sa coconut farmers, yung mga produkto po nila. Ito po talaga specific na program para sa CFIDP program ng Department of Trade and Industry. Kaya binigyan po namin ng talagang mas marapat na pagkapahalaga. Dagdag ng ahensya, tinutulungan nila ang mga maliliit na negosyante at manufacturer para mas lalo pang ma-improve ang kanilang negosyo. Patuloy na nagsasagawa ang DTI ng seminar at webinar para madagdagan pa ang mga individual sa larangan ng pagnenegosyo. Laking pasasalamat naman ng mga negosyante dahil sa kabila ng pagiging maliit ng kanilang negosyo ay nabigyan sila ng pagkakataon ng ahensya para makilala pa at mapalaki ang kanilang pinagkakakitaan. Siyempre po, sobrang nagpapasalamat po kami sa DTI sa pagbibigay po ng chance na ipakilala po ang aming mga produkto at sobrang laking tulong po kasi yung mga produkto po namin na nasa mga munisipyo lang namin, sa municipality lang namin nakikilala, ngayon po ay nadadala namin kung saan-saang lugar dahil po sa tulong din ng DTI. Malaking tulong po to kasi po ay nakikilala nga yung produkto namin at the same time ay nagkakaroon kami ng mga prospect na customer na talagang kahit yung mga tindahan o mga bakery, yan, may mga supplier na talagang nag-aano sa amin. Kumbaga, may mga malalaking prospect din na nakukuha dito sa ganito. Umabot naman sa 20 distributor seller ang nakiisa sa isinagawang aktibidad ng DTI at tatagal naman ito ng 5 araw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Department of Education Central Visayas hinimok ang mga komunidad at mga paaralan na pangalagaan ng kalikasan sa rehiyon. Si Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita! Isa ang lalawigan ng Cebu sa mga pangunahing lugar na dinarayo sa bansa dahil sa angking ganda ng kalikasan nito. Ang Ulanggo Island ay makikita sa silangang bahagi ng Mactan Island at Lapu-Lapu City kung saan pangunahing kilala sila sa kanilang wildlife sanctuary at mga dive site. Sa kabila nito may ilang mga suliranin din na kinakaharap ng probinsya katulad ng matinding pagbaha na dulot ng hindi wastong pagtatapon ng basura. Isa rin ang epekto ng climate change tulad ng mga biglaang pag-ulan at pabago-bagong klima na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Sa advokasya ng Department of Education o DepEd na mapangalagaan at maprotektahan ng kalikasan, isang orientation at awareness seminar ang isinagawa ng kagawaran sa Ulanggo Island, Lapu-Lapu City nitong October 13 to 14. Dinaluhan ng aktibidad ng mga kawani ng DepEd Central Visayas, Department of Environment and Natural Resources, mga guro at mag-aaral, maging ng iba't ibang climate change advocates. So muna nga ang ato agyong gikuan atong gipaabot sa atong mga estudyante, sa atong mga teaching and non-teaching personnel nga i-institutionalize ang ato ang mga advocacy about environment. Nagsagawa ang mga volunteer ng mangrove planting at coastal clean-up drive activity sa wildlife sanctuary ng Ulanggo Island. Pinaka-importante kining mangrove planting, then kaning coastal clean-up para ang ma-prevent na to ang mga fishes, mga sea life from consuming microplastics which is very harmful sa mga di lang sa life sa kanang mga fishes, also sa life natong mga tao. Iba't ibang uri ng mga ibon at isda ang makikita sa naturang lugar na nanganganib ding mawala kung hindi mapangangalagaan at ma-maintain ang kalinisan sa lugar. Ayon kay DepEd Region 7 Director Salciano Jimenez, bilang public servants, isa rin ito sa paraan na ma-educate at maipaabot sa mga kapwa-tao, maging sa mga guro at mag-aaral, ang pangangalaga at pag-iingat sa ating kalikasan. If you're bothered with the heat of the sun, plant trees. No? Kaya makanatay tanom, ani mapahiyahay makapanguan mo sa landong. Ngayon, if you are bothered by kuan kanang naay sa water, sa tubig, plant trees kayo og bahaon ta kay bother tas tubig kay tungod baha. Sinabi naman ng kagawaran na magpapatuloy ang ganitong aktibidad para maituro sa mga paaralan at komunidad ang mga dapat nilang gawin upang maprotektahan ang kapaligiran.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu, Edmond Disola, humahataw! Hataw Balita. Ibiyahe na patungong Baguio at ilang lugar sa Northern Luzon ang mala hotel type na sleeper bus ng isang bus company na siyang kauna-unahan sa bansa. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Kung ang hanap nyo ay travel pero mala hotel type ang preference sa ginhawa o comfort, ito na ang pagkakataon para silipin at masubukan ang Travel with a Class na alok ng public transport company na Victory Liner. Ito ang kauna-unahang Royal Class sleeper bus sa bansa kung saan alok nito ang unique at desirable premium travel experience. Ilan sa mga features nito ang Electric Safety Program o ESP na may anti-skidding at loss of control functions. Malat capsule hotel na beds ang bubungad pagpasok dito. At speaking of comfort, may privacy ang mga pasahero dahil sa sariling blinds o curtains. Mayroon din itong reclinable premium leather bed, Type-C charging port, sariling room lamp at air-conditioned vents. Tatagdagan po natin yan. So, for now, nag-start po kami sa 10 units. Pero by next year, part naman yan sa aming plans and program. No? Siyempre, ang gusto lang namin is to address the customer satisfaction, no? And safety ng ating mga pasahero. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, bukod sa exceptional experience na hatid ng Royal Class Bus, malaki rin ang magiging parte nito sa traffic management ng Baguio City. Gayon din sa turismo at maging sa pagiging smart city ng lungsod. Una-una, malaking bagay yan sa traffic management ng traffic namin kasi instead of bringing their cars, alam mo naman, dalawang tao magdadala ng sakyan. Ito, 28 na tao, nakamenos ka na ng, sabihin natin, average, 14 na sakyan na agad siya. So, may value added in terms of tourism, in terms of traffic management. At dahil bago sa pakinig ang Royal Class Bus, nauna na ring sinilip at sinubukan ni Mayor Magalong ang luxury bus na ito. Napakaganda ng yung amenities, very comfortable. Extraordinary yung experience mo. So I really would like to experience yung traveling from Baguio to the airport. Mas maganda kasi tulad niyan, pwede ka palang matulog from Baguio to Manila pag nag-travel ka. Kahit mahal halimbawa ang fare, at least very comfort naman. Comfortable ngayon. Mas comfortable ngayon kaysa nung araw. Kasi noon nakikipagsiksikan ka. Ngayon, because of technology, marami ng improvements. Sa ngayon ay mayroong 10 units ng Royal Class Bus, 29 passengers ang capacity ng bawat unit kasama na ang isang crew. Nasa 1,500 pesos naman ang pamasahe mula Cubao to Baguio City o vice versa. 2,300 pesos naman ang Cubao to Tuguegarao City, habang 2,200 pesos ang Cubao to Tabuk na biyahe. Magpapasimula ang biyahe ng Royal Class Sleeper Bus sa October 23. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Ayan, ang bilis ng ating oras at i-congratulate lang po natin ang AFP Lady Gunners na naging kauna-unahang champion sa sinigawang UNTB Volleyball League o UBL. Ayan, congratulations po at sa lahat ng mga naging kalahok po dyan. At happy Sabbath anniversary po kay Ate Ruth Soriano. Ayan, at binabati po natin ang lahat ng mga sumubaybay po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga tagapakinig din po natin ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At mamaya pong muling alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, ang nagpapatuloy po na mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI
social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 17, talatang 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-17 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.